Kuya Bong. Ito po yung kanilang potter's wheels. Kailangan po humawak sa tali para para hindi siya out of balance. Ayan po. So, traditionally po, ang gamit po ng burnay sa kulturang Ilocano, ito po ang ginagamit namin upang mag-ferment po ng sukang Iloco. So, sukang Iloco is made out of sugar cane juice. Ayan po, binoboil po siya, and then they are being stored in burnay. So, meron pong design, or meron pong burnay na design for fermentation. So, pag tumagal po yung suka, nagiging basi, yun po yung ginawa yung pinakita kanina ni Albert. So, it's a local wine. So, ayan, magde-design na po si Kuya Bong. So, meron naman po yung mga pottery na used for ornamentation lang po. So, isa rin po sa mga produkto namin dito sa Ilocos Sur ay ang fish bagoong. So, dyan din po namin fine-ferment sa loob ng burnay. So, ang proseso po ng paggawa ng burnay, pagkatapos po mahulma ang clay, i-air dry po yan ng around 14 days, 2 weeks. So, air dry meaning hindi po siya pwedeng tamaan ng araw. So, nandito lang po siya sa silong, kaya this is a dark area. So, pagkatapos po niyan, after it is being air dried, i-bake naman po yan sa isang oven. It is reminiscent of the dragon's tail. So, it's called the dragon kiln. Andun po sa likod nyo, mamaya tignan po natin. So, ang arrangement po niyan, yung mga malalaking pot, dun po sa malaking bunganga. And then, habang palit naman po yung mga pots, nagna-narrow din po yung oven. So, it will be baked at least 1,300 degrees Fahrenheit. At kaya po pag napansin nyo, ang burnay po namin dito ay kulay dark brown. So, kung gusto nyo po mag-try mamaya, pwede nyo pong subukan kung paano po maghulma ng isang burnay. So, anong style yun? Yan. So, pwede rin pong customized. Yung iba po, may napuukit din po ng design dyan sa mga burnay. Tapos, ang burnay po namin dito, kahit deformed, they are also being bought by landscape artists kasi po, maganda daw po siyang decoration sa ating mga gardens. Ayun. So, if anybody wants to try, pwede po tayong mag-assist kay Kuya Bong.